Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Mahalaga po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Alam nyo, marami sa inyo maaaring kinakabag, sinisikmura, pagpunta sa doktor, nag-advise ng ultrasound, at nagkataon, nakakita ng bato sa inyong abdo o yung tinatawag na gallstone. Maaring ang recommendation, obserbahan o kaya kailangan operahan. Depende kung ito'y nakabara o may pamamaga ng inyong gallbladder o ng inyong abdo. Pero sa mga mailan-ilan, maaring yun ang first option agad na ibibigay ng doktor, operation. Walang problema kasi ang sasabihin naman balang araw, baka operahan din naman yan. O kaya pag sinabi nyo, Doc, wala akong pera ang unang tanong, ikaw ba'y may health card? O, di ba? O kaya, ikaw ba'y may PhilHealth? Kasi kung meron kanyang mga yan, baka wala ka nang babayaran, di ba? So, ang pasyente, since meron naman libre, di pa opera, di ba? Wala namang problema dun Okay. Ang problema lang, may mga mailan-ilan na pagkatapos ng operation, ayan na, may nararamdaman na. So, ang pag-uusapan natin dito, ano ba yung mga posibleng problema sa tinatawag na post-cholecystectomy o yung tatawag na post-cholecystectomy syndrome. Ano yung mga pwedeng mangyari na maramdaman ng isang tao na natanggalan na ng gallbladder? Iyan ang pag-uusapan natin. Bagamat marami sa mga naoperahan, makaka-recover yan, walang problema, normal lang. Normal na buhay lang, pero may mailan-ilan na maaari may temporary o kaya persistent na digestive symptoms. Ano ibig sabihin nun? Temporary lang na may nararamdaman o habang buhay na may mararamdaman na problema sa kanyang digestive system. So ano yung unang-unang pwedeng idaing ng isang pasyente once na walang ka na ng gallbladder? Bagamat hindi lahat inuulit ko, ito lang yung maaring may makaramdam. Number 1, napansin, pagkatapos kong natanggalan ng gallbladder, napansin ko yung dumi ko medyo malambot, medyo loose. Yung iba sabi, tubig-tubig. Lalo na pag nakakain ako ng mga pagkain mamantika o matataba. Di ba kaya nga ako nagkaroon ng gallbladder stone? Dahil kumain ako ng mga mamantika at ang sabi ng doktor, sige, tanggalin na natin yung gallbladder mo para wala na problema, para pwede ka na kumain. Yung pala, nung tinanggalan ng gallbladder, ayan na. Every time kumain, nadudumi. Pagkalipas ng mga 30 minutes o 1 hour. Na-experience nyo po ba yun? Kung natanggalan ka na ng gallbladder Number 2, pwedeng mapansin nila na itong pagdudumi na to ay sandali lang. After operation, baka 1 linggo lang o 2 linggo o iba, 2-3 buwan. Pero nag-improve din kinalaunan. Pero ano ba ang dahilan? Ang cause po nito ay yung continuous flow ng bile papunta sa inyong bituka. Dahil wala ka ng bodega hindi ba? Ang purpose kasi ng gallbladder ay bodega, storage ng ginagawa ng atay na bile. At itong bile, ito yung ginagamit natin patunaw sa ating mga kinakain na matataba, mamantika. So ang gallbladder, nandun niya sa may ilalim ng atay at doon pumapasok yung ginagawa ng atay na bile. Pagka kumain tayo ng mamantika, naglalabas ngayon yung gallbladder ng bile na nandun na nakaimbak. Ngayon, wala kang gallbladder. So, ang mangyayari, yung atay mismo gagawa ngayon ng bile para tunawin yung kinakain nyo. Hindi na pumupunta doon sa bodega, diretso na doon sa inyong sikmura. Kaya, yan ang isa sa dahilan. Number 2 na pwedeng maramdaman ng isang taong natanggalan ng gallbladder. Napansin niya, parang hirap ako tunawin yung mga kinakain ko, lalo na yung mga mamantika. Pag kumain ako, parang bloated. Ganito din ako noon Dok, nung bago niyo ako operahan, bloated din ako bakit inoperahan niyo na ako? Parang ganun pa rin. Bloated, lalo na pag medyo mamantika kinain, hindi natunawan, at pakiramdam mo palaging busog o mabilis mabusog. Ayan. So, meron po ba sa inyo dyan na medyo natatamaan na doon sa mga sinasabi ko? Attention, yung mga wala ng gallbladder. Number 3, napansin mo rin, madali kang kabagin o bloated, increased intestinal gas, dumidighay,
Ang laki ng tiyan, parang punong-puno na ang sarap umutot, ang sarap burp. Yan, I'm sure meron sa inyo yan. Number 4, ito, abdominal pain. Yun ang masakit, tinanggalan ka na ng gallbladder, pero bakit ngayon, nakakaramdam ka pa rin ng sakit, no? Kadalasan, yung operation na yan, minor lang. Kung laparoscopic, malilit na butas lang yan. At kung saan yung butas na pinasok yung mga scope, kadalasan yun lang ang sumasakit. Pero minsan, bakit ganon? Yung sakit niya, hindi naman dun lang sa lugar na pinagdaanan ng mga scope. O kaya doon sa malaking biyak, no? Yung total cholecystectomy, malaking hiwa po yun. Mga 4, mga hindi lang 4, mga 6 to 8 inches pa ganun. Yan, dito sa may ilalim ng ribs sa may kanan. Malaki yun. Pero yung pain, bakit persistent? Bakit? Teka muna, Doc, tinanggal mo na gallbladder, ba't sumasakit pa rin? Ang masama niyan, minsan may kasama pang naduduwal ka. Parang pakiramdam mo, ayan, naku, hindi nakakatuwa yan. Huwag kang tatawa-tawa, Gary, ha? Masama yung pakiramdam ko, naduduwal ako. May occur during the early period ng inyong recovery. Open improves as the digestive system adapts. So, ibig sabihin, inaasahan natin mag-a-adapt yan, mag-a-adjust yung inyong intestine. Number 6, doon na nag-umpisa, nagkaroon ka ng mga acid reflux or indigestion. Acid reflux, yung umakit ang acid hanggang dibdib, akala mo inatake ka na sa puso. Yung pala ang tawag doon, heartburn. O kaya dyspepsia na hindi natunawan. Indigestion. Not directly caused by surgery, walang kinalaman sa surgery, but may become more noticeable afterward. So kung kayo pala'y dati may acid reflux at kayo'y nagkaroon ng gallstone, at tinanggal ito, baka yung acid reflux nyo, minsan, nangyayari na mas lumalala. Ang bigat. So, number 7, ito na yung post-cholecystectomy syndrome na sinasabi ko. Ito yung mga pasyente na mailang porsyento ng pasyente na nakaramdam sila mula tinanggal ang gallbladder nila na persistent yung upper abdominal pain, bloating, diarrhea, nausea, and indigestion. Mas persistent. At ito ang hindi naaalis-alis. These symptoms can occur for days, months, or even years after gallbladder removal. Ano mga causes? Ito na, pakinggan nyo maigi ha. Post-cholecystectomy syndrome. Ibig sabihin, post, tapos nang tinanggalan ng gallbladder. Syndrome, yung mga nararamdaman. Anong dahilan? Ito, number 1, retained bile duct stones. Hindi doon sa gallbladder. Nandun yung bato sa may tinatawag bile duct o yung mismong tubo na dumadaan yung mga bile. So after nung tinanggal mo nga yung gallbladder, meron pa palang bato nandoon, posible na baka kailangan ng another operation. Number 2, narrowing of the common bile duct. Yung mismong kung saan dumadaan yung bile, yung tubo, kumipot. Ayun, no, kumipot. Yan, nakikita nyo sa illustration. Next, bile acid diarrhea. Mapapansin nyo, madugo tuloy. Mamasa-masa ang dumi nyo. Yung pala may bile acid, kaya minsan medyo may konting berde ang dumi. Then, unrelated gastrointestinal conditions. Ito yung hindi may paliwanag na iba pang sakit na sumabay bukod doon sa inyong problema na natanggalan kayo ng gallbladder. So, ito ngayon ang tips ko. Makinig. These are the tips. Tips after gallbladder removal. Importante po ito kasi ito kayo gagawa. Hindi nyo bibilin ito sa drugstore. Number 1, eat smaller, more frequent meals. Kakain kayo ng konti pero mas madalas. Instead na 3 times a day na eat all you can, gagawin natin na 5 times a day kayo kakain pero paunti-unti. Number 2, limitahan, tanggalin muna ang pagkain ng mamantika. Lahat ng gawa sa mga prito-prito, tanggalin nyo na yan. Pati mayonnaise, kasama doon ng keso, tanggalin nyo. Bawal na yung mga french fries, bawal na po yung mga burger, lalo na yung mga cheeseburger na maraming mayonnaise. Number 3, gradual increase your dietary fiber. Kumain ng mga fruits and vegetables. Diyan kayo mag-focus. Bawas mo na o tanggal mo na mga red meats na mahirap tunawin. Stay well hydrated. Ibig sabihin, uminom ng maraming tubig. Maintain an ideal
body weight or healthy weight. Kailangan po yung timbang nyo hindi over. And follow your doctor's recommendation. Kung may recommend siyang gamot man o kung ano man dapat gawin, sundin nyo. Healthy habits, better recovery. Importante yan. Ang tanong, kung naramdaman nyo lahat yan at ginawa nyo na po yung mga tips o yung mga adjustments sa inyong lifestyle, kailan tayo pupunta sa doktor? Eto na. When to seek medical attention. Very important. Palala ng palala yung abdominal pain, hindi na nawawala, matindi yung pagduduwal o nasusukan na kayo, lalong-lalo na ha, kung may fever. Tandaan nyo, pag may fever, o kaya may chills, hindi kayo pwedeng self-medicate lang. Baka may infection. Napansin nyo, naninilaw ang balat nyo, pati ang mata nyo, ang tawag jaundice. Ang ihi nyo parang tsaa, dark ang kulay ng ihi, o kaya ang dumi nyo ay maputla. Persistent yung pagdadayariya nyo, tipong hindi na tumitigil, araw-araw nagdadayariya ka, malambot or ipot-ipot ang dumi. Lalong-lalo na kung may dugo sa dumi, huwag na tayong mag-atubili. Pumunta na kagad tayo sa inyong doktor. Remember, early evaluation can detect complications or other conditions na maaring dapat magamot immediately o nasa tamang paggamot o oras ng gamutan. Okay? Reminder to everybody, children, listen. Gallbladder removal is generally a safe and effective operation. Walang duda, safe naman yan. While most people recover without major problems, some may experience temporary digestive changes. Ayos lang yun, temporary lang yan. Pero persistent or severe symptoms should always be evaluated to rule out complications or other gastrointestinal conditions. Yan po ang lecture ni Dr. Gabay sa Kalusugan tungkol sa mga natanggalan ng gallbladder. If you like my lecture, mag-I Heart GSK diyan sa baba sa comment section. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Because my goal is to educate you. Tama ba yun? Tama, pero matigas ulo nyo. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Gary C. As always, your Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!